Yun nga, ano yung kay Mamu, ano ba yung nangyari with the trade? Um, Una, nalulungkot ako, no, personally, no, na dito bumagsak yung sitwasyon, yung usapan, no. Pero ang sa tingin ko naman, ah, magiging masaya pa rin siya at gagaling pa si Mamu no? Ang taas ng upside pa ni Mamu. So, saan man siya mapunta, no? At anuman yung desisyon niya sa kanyang future, I think he will succeed, no? So, we wish him the best. Sobrang lungkot na mawawala siya dahil hindi ko inasahan na dito babagsak. Kasi tingin ko up to the last minute, kumpiyansa ako na mag-stay siya, no? Dahil hindi natin alam yung mga desisyon ng mga tao, no? Siyempre mga hindi mo kontrolado minsan yung destiny mo, no? So, we wish him the best. 4 years yata siya nasa amin. I think nakatulong siya sa team ng malaki. At siguro naman natulungan din namin siya to refine and improve his game. But this is this is part of the basketball landscape sa isang professional league, no? Kailangan kahit malungkot ka, kahit hindi mo inaasahan, at some point you have to accept it and move forward. Coach, may lumalabas kasi na report din sa when it comes to monetary, yung parang hindi ata nag-agree. Hindi nag-agree, pero alam mo, in fairness sa management, hindi ka naman mag-o-offer ng 3 years sa isang player na hindi mo gusto. We offered him a 3-year contract. We offered him something we felt na fair. We offered him something na tingin namin ay pwedeng maging masaya siya, maging masaya yung management. Something na dapat kasi sa isang negosasyon, hindi lang isang parte ang masaya, no? Dapat masaya pareho. So but it came to a point where yun nga, baka meron kaming hindi alam na meron siyang ibang considerations. So at the end of the day, siya naman ang nag-decide. So I'm surprised. I'm sad about the whole thing, but we just have to move forward. Nag-usap ba kayo ni Mamu after the trade went or before it was Before official? nag-usap kami, no? Before nag-usap kami, no? Serious talk, no? That's why umasa pa rin ako na mag-stay siya. Pero di ko alam kung anong nangyari after that. But yun nga, hindi namin siya offeran ng 3 years kung hindi namin siya gusto, no? At hindi namin i-offer yung amount na in-offer namin kung hindi sa tingin namin fair yung amount na yun. Sino lang yung team captain ng Raynor siya? Wala pa, no? Kasi kahapon lang nangyari, hindi pa kami nakakapag-usap. Coach, why season 53 first round yung kinuha nyo? Medyo matagal pa yun. Anong We feel na una, syempre mas gusto namin ng mas maaga, no? Kaya lang that was the best offer on the table. Okay. And we felt na bata pa rin naman yung team. Meron kaming first round pick ngayong parating na draft. Meron kaming mga injured players na papasok na mga bata rin. June Roque, rookie din yan. We're trying to develop our rookies also. So I think that is enough time na nasa pipeline tong mga to, tapos meron papasok in 2 or 3 years na mga rookies din, no? Hindi naman kami nawawala ng aming first round pick, nandiyan pa rin. So tingin namin yung timeline is just okay, no? Timeline na kahit na 53 yun, okay pa rin sa amin.
Plus na coach, Tuesday agad, laro nyo na, kalaban nyo na ata agad si Mamu on Tuesday, if I'm not mistaken. Tama Sa yon. next week, Pero oh. may game muna kami ng Yeah. Sabado. Then Tuesday, nandun na siya sa kabila. It will be weird, no? Feeling is parang surreal. Parang, bakit nasa kabilang team si Mamu? Parang ganun yung nasa isip ko.